Isang magandang hapon po mga kabarangay. June 3, 6:37 po ng hapon o gabi. Sinidi na po mga kabarangay o nag-adjourn na ang Senado at kagaya po ng inaasahan ay nakuha na po ng minorya ang Senate Presidency. At ito nga pong si Senador Win Gatchalian ang Senate President pro tempore. Napakalaking bahagi po ni Senate President pro tempore Win Gatchalian sa usapin ng barangay at SK election. Pag-usapan po natin. Siyempre po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Yes po mga kabarangay, isa sa pinakauna po na senador na nagpahayag ng pagtutol sa panukalang pagpopospon na naman po ng barangay at SK election. At ito nga pong si Senador Win Gatchalian ang kauna-unahan. Kagaya po ng nai-content ko na noong nauna pa na talagang manipis na po ang tsansa na mapospon pa ang barangay at SK election. Lalong-lalo na po ngayon mga kabarangay na ang Senate President na nga po ay ito nga pong si Win Gatchalian na talagang pabor po na matuloy na ang halalan dahil nga po ito ang tinatadhana ng batas RA 12232 at ayon po kay Senate President pro tempore Win Gatchalian, unconstitutional po kapag muli na namang ipinospon ang barangay at SK election. Kaya ngayon mga kabarangay ay hindi lamang po lumiit ang tsansa. Yes po, hindi lamang lumiit ang tsansa ng postponement ng barangay at SK election, kundi talagang asin parang wala na po o zero na. Parang hindi na po siya magkakabuhay pa mga kabarangay dahil nga po sa kaguluhan na nangyayari sa Senado. At ito na nga po, yes po, bagamat meron pong mga kaalyado itong si Senador Win Gatchalian na pabor na mapospon po ang barangay at SK election, kagaya po nitong Tulfo Brothers, pero siyempre po susunod na po ang mga yan sa kanilang Senate President. Kaya malamang po sa alamang talaga pong tuloy na po ang barangay at SK election sa November 2, 2026. At muli po paalala lamang po, nagbababala o nagpapaalala po ang Commission on Election sa mga content creator po o sa mga nagpupost po na sinasabi na postpone na ang barangay at SK election at magaganap sa susunod na taon 2027. Mga kabarangay, may paglalagyan kayo kung kayo po ay maghahayag ng fake news. Yes po, kasi po ay nagkakaroon talaga ng kalituhan. Nalilito po yung mga mamamayan na nakasubaybay po sa usaping barangay at SK election. Tuloy na tuloy po ang barangay at SK election. Ayon po yan mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Dahil nga po may sinusunod na silang batas. Wala pa pong batas na nagsasabi na postpone na po. At yung mga nagsasabi po na pirmado na ito ng Pangulo, hindi pa nga po yung nakarating ng first reading. Ano ang pipirmahan po ng Pangulo? At yung iba naman po na sinasabing desisyon po ito ng Pangulo. Naku po, nakakatawa. Mga kabarangay, ang Pangulo po ng Pilipinas ay may karapatan po na magbeto o hindi po pirmahan ang isang batas. Kagaya po halimbawa, kung naaprubahan na isa batas po itong postponement na ito, natural po may karapatan o may decision po ang Pangulo. Kung yan po ay kanyang pipirmahan o kung yan po ay ibebeto niya. Pero kung wala pong batas na bago, ano ang kanyang pipirmahan? Ano ang didesisyonan niya? So, mali po yan. Fake news po yung mga nagsasabing yan po. Mga kabarangay, tuloy na tuloy po ang barangay at SK election dahil wala pa pong bagong batas.